Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay lubhang nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nagkakatipon sa banal na sandaling ito upang magsama-sama sa panalangin. Sa araw na ito, tayo ay magsasama-sama upang manalangin para sa isang napakahalagang layunin, ang himala ng kagalingan at bagong buhay. Alam kong marami sa inyo ang dumaan o dumaraan sa matinding pagsubok sa kalusugan. May mga mahal sa buhay na may karamdaman o kaya naman ay nag-aalaga ng mga taong nangangailangan ng pagpapagaling. Ang panalangin na ito ay para sa inyong lahat, para sa bawat puso na umaasa, para sa bawat kaluluwa na naghihintay ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa panalangin na ito, tayo ay maglalakbay sa malalim na pag-unawa ng ating pananampalataya kay Jesus, ang dakilang manggagamot. Pag-uusapan natin kung paano tayo magtitiwala ng lubusan sa kanyang makapangyarihang presensya kahit nasa gitna ng pagdurusa at kahirapan. Ipapaalala natin sa ating mga sarili ang mga himala na ginawa niya sa mga ebanghelyo, kung paano niya pinagaling ang mga bulag, binuhay ang mga patay at nagbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ang parehong Jesus na iyon ay buhay hanggang ngayon at siya ay handang gumawa ng mga himala sa ating mga buhay kung tayo ay sasampalataya at magtitiwala sa Kanya ng may buong puso. Hinihikayat ko kayong makinig ng may bukas na puso at isipan. Hayaan ninyong ang bawat salita ng panalangin na ito ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng inyong pagkatao. Magsama-sama tayong manalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng kagalingan, para sa ating mga pamilya, kaibigan, kapitbahay, at kahit sa mga taong hindi natin kilala, ngunit nangangailangan din ng awa at habag ng Diyos. Ang panalangin ay makapangyarihan, mga kapatid, lalo na kung tayo ay nagsasama-sama sa iisang espiritu at layunin. Bago tayo magsimula, nais kong humiling ng maliit na tulong. Kung ang panalangin na ito ay nakatulong sa inyo, kung ito ay dumampi sa inyong puso, mangyaring pindutin ang like o thumbs up na button. Ibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na nangangailangan ng panalangin para sa kagalingan. Mag-subscribe din sa channel upang makasama ninyo kami sa mga susunod pang banal na panalangin. Ang inyong suporta ay nakakatulong upang mas maraming tao ang maabot ng mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Huwag din ninyong kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa amin para saan ninyo hinihiling ang panalangin at magsasama-sama tayong lahat upang idala sa Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Ngayon, maghanda na tayo. Maghanap ng tahimik na lugar, huminto muna sa mga gawain at ilayo ang lahat ng bagay na maaaring makagambala. Ipikit ang inyong mga mata kung nais ninyo at hayaang ang inyong espiritu ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magsimula tayong manalangin ng may lubos na pagtitiwala na ang Diyos ay naririnig tayo, na siya ay nandito sa ating gitna at na siya ay handang gumawa ng mga himala sa buhay natin. Magtiwala tayo kay Jesus sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Magsimula na tayo. Panginoon naming makapangyarihan, sa ngalan ng inyong minamahal na anak na si Hesukristo, kami ay lumalapit sa inyong banal na trono ng biyaya upang humingi ng awa at habag. Tulad ng sinabi ng propeta Isaias, siya ang nagdala ng ating mga karamdaman at nagpasa ng ating mga sakit. Kaya kami ay nagtitiwala na ang inyong makapangyarihang kamay ay handang magpagaling at magbigay ng bagong buhay. Sa kadiliman ng aming kalagayan, ang inyong liwanag ay siyang nag-uudyok sa amin na manatiling matatag sa pananampalataya. Kami ay naniniwala na ang inyong habag ay walang hanggan at ang inyong pagmamahal ay lumalampas sa lahat ng pangunawa ng tao. Panginoon, inyong marinig ang aming dalangin na ito
sapagkat kami ay mga anong lumalakad sa lambak ng kamatayan, ngunit hindi natatakot dahil kayo ay kasama namin. Ang inyong tungkod at pamalo ay aming kaaliwan at sa inyong presensya ay nakakaranas kami ng kapayapaan. Diyos ng buhay at kalusugan, kami ay humaharap sa inyo na may pusong lubos na nakakapit sa inyong mga pangako. Katulad ng babaeng may daloy ng dugo na humawak sa laylayan ng inyong kasuutan at nagsabi sa kanyang sarili, "Kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling." Gayon din kami ngayong umaasa sa inyong makapangyarihang presensya. Alam naming ang inyong salita ay buhay at makapangyarihan, nahihiwalay sa kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak. Panginoon, inyong dungisan ng inyong banal na dugo ang lahat ng karamdaman at kalungkutan na bumabalot sa aming mga puso at katawan. Kami ay sumasampalataya na ang inyong kalooban ay mabuti, ganap at kahilahilakbot at hindi ninyo nais na kami ay manatili sa pagdurusa. Kaya naway ipahayag ninyo sa araw na ito ang inyong himala ng kagalingan upang ang aming mga buhay ay maging patotoo ng inyong mahal naming tagapagligtas. Kami ay mga taong nasugatan ng kasalanan at ng mga kahirapan ng mundong ito. Ang aming mga katawan ay nanghihina, ang aming mga espiritu ay nababalot ng takot at pagkabahala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kami ay naririnig ang inyong tinig na nagsasabi, "Huwag kayong matakot sapagkat ako ay kasama ninyo. Huwag kayong mangamba sapagkat ako ang inyong Diyos." Ang mga salitang ito ay siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy, upang manindigan, upang manampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Panginoon Jesus, kayo ang doktor ng aming mga kaluluwa at katawan, ang tanging makapagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Kami ay nagtitiwala na ang inyong kamay na dating gumaling sa mga bulag, bingi, pilay at ketong ay siya ring kamay na gagaling sa amin ngayong araw na ito. O banal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami ay yumuyukod sa inyong harapan upang kilalanin ang aming kahinaan at kawalan ng merito. Alam naming hindi kami karapat-dapat sa inyong mga pagpapala, ngunit ang inyong awa ay hindi nakabatay sa aming mga gawa, kundi sa inyong walang hanggang pag-ibig. Tulad ng mangangalakal na natagpuan ang mahalagang perlas at ibinenta ang lahat upang ito ay makuha, gayon din ang inyong pagmamahal sa amin. Kayo ay nagbigay ng inyong sariling buhay upang kami ay matubos. Panginoon, sa dalangin na ito, kami ay humihingi ng himala ng kagalingan para sa lahat ng may sakit, sa lahat ng nag-aalaga sa kanila at sa lahat ng nakakaranas ng pagdurusa. Naway ang inyong makapangyarihang presensya ay magdulot ng bagong buhay sa mga patay na puso at pagpapagaling sa mga sugatan na katawan. Jesus na mapaghilom, kami ay nag-aalala ng maraming bagay tulad ni Marta, subalit nais naming maging tulad ni Maria na umupo sa inyong paanan upang makinig sa inyong salita. Turuan ninyo kaming magtiwala ng lubusan sa inyong kalooban, kahit na hindi namin nauunawaan ang inyong mga paraan. Alablaming ang inyong mga pag-iisip ay hindi tulad ng aming mga pag-iisip, at ang inyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan. Kaya sa oras na ito, kami ay sumusuko sa aming sariling mga plano at hinihiling na mangyari ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Kung ang inyong kalooban ay pagaling, pagkalin kami. Kung ang inyong kalooban ay pagdurusa na may layunin, bigyan ninyo kami ng lakas. Subalit lagi naming ipapahayag, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Ugamang mapagmahal, kami ay nakikita ang aming mga anak, asawa, magulang at mga kaibigan na nag-aalaga dahil sa karamdaman. Ang kanilang mga luha ay inyong nakikita at ang kanilang mga panalangin ay inyong naririnig. Katulad ng ama sa talinghaga ng alibughang anak na naghintay ng may malaking pag-ibig, gayon din kayo na naghihintay na kami ay bumalik sa inyo ng may pusong tapat.
Panginoon, kami ay bumabalik ngayon, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa aming pangangailangan. Kami ay mga may sakit na nangangailangan ng manggagamot, mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Inyong damhin ang aming mga sugat ng inyong mahabaging kamay at ihaplos ang inyong pagmamahal sa bawat bahagi ng aming pagkatao na nasira ng kasalanan at sakit. Naway sa pag-ibig na ito ay maranasan namin ang tunay na kagalingan na hindi lamang pisikal kundi espiritual at pangmatagalan. Espiritu Santo na mga liligtas, kayo ang tumatahan sa loob ng aming mga puso bilang tagapagturo at tagapagtanggol. Ang inyong presensya ay siyang nagbibigay sa amin ng sigla at buhay na walang hanggan. Tulad ng hangin na humihihip kung saan ito ibig, gayon din kayo ay malayang gumagawa ng mga himala ayon sa inyong banal na kalooban. Kami ay nanalangin na ang inyong makapangyarihang presensya ay bumaba sa araw na ito at gumaling sa lahat ng may sakit. Pagkalin ang mga kanser, ang mga sakit sa puso, ang mga impeksyon at lahat ng uri ng karamdaman na kumukulo sa aming mga katawan. Alisin ng kawalang pag-asa na sumisira sa aming mga isipan at palitan ito ng matatag na pananampalataya. O banal na Espiritu, kayong siyang nagbigay ng buhay sa wala, magbigay din ng bagong buhay sa amin na nag-aantay sa inyong awa. Panginoong Hesukristo, kami ay nag-aalala ng mabibigat na pasanin, mga utang, kawalan ng trabaho, gulo sa pamilya at mga isyong pangkalusugan na tila walang solusyon. Ngunit inyong sinabi, magpahinga kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking papagpapahingahin. Kami ay lumalakad tungo sa inyo ngayong araw na ito na may mabibigat na pasan, at kami ay umaasa na inyong tatanggapin ang aming mga alalahanin. Panginoon, inyong gawin ang imposible na maging posible, buksan ng mga pintong nagsara na, magbigay ng pagkakataon kung saan tila wala na at magpagaling kung saan ang medisina ay nabigo na. Kami ay naniniwala na walang imposible sa inyo at ang inyong kapangyarihan ay lumalampas sa lahat ng limitasyon ng tao. Diyos ng mga himala, kami ay nag-aalaala ng mga taong pinagaling ninyo sa mga ebanghelyo. Si Lazaro na binuhay ninyo mula sa pagkamatay, ang sepulturero na natanggal ang kanyang demonyo, ang paralitiko na naglakad muli. Ang mga taong ito ay naging mga saksi ng inyong kadakilaan, at ngayon kami ay humihiling na gawing saksi din kami. Naway sa aming pagpapagaling ay makita ng mundo ang inyong kapangyarihan at kadakilaan. Naway ang aming mga patotoo ay magdulot ng pananampalataya sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Panginoon, gamitin ninyo ang aming mga buhay bilang instrumento ng inyong pagmamahal at awa, upang ang inyong pangalan ay luwalhati at purihin magpakailanman. Kami ay handang maging buhay na patotoo ng inyong mga gawa kung ito ay inyong magiging kalooban. Mahal na Birheng Maria, ina ng aming Panginoon at ina rin namin, kami ay lumalapit sa inyo upang humingi ng inyong makapangyarihang panalangin. Kayo na nagsabi sa mga lingkod sa kasalan ng Kana, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo, ay nagtuturo sa amin ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Inay, inyong idalangin kami sa inyong anak na si Jesus, upang kami ay pagkalooban ng kagalingan at bagong buhay. Kayo ang walang dungis na paglilihi, ang banal at dalisay na Birhen, ang aming tagapamagitan sa harap ng trono ng Diyos. Sa inyong mapagmahal na puso, kami ay nakakatagpo ng kaaliwan at pag-asa. Ipanalangin ninyo ang aming mga pangangailangan, at kami ay nagtitiwala na ang inyong anak ay hindi makakatiis na tanggihan ang inyong kahilingan. Panginoon, kami ay nananalangin para sa lahat ng taong nag-aalaga ng may sakit, ang mga nurse, doktor, manggagamot at mga miyembro ng pamilyang walang tigil na nag-aalaga. Bigyan ninyo sila ng lakas, tibay ng loob
at pagtitiyaga sa kanilang mahirap na gawain. Naway sa kanilang mga kamay ay maramdaman ng mga pasyente ang inyong pagmamahal at habag. Pagpalain ninyo ang bawat gamot na kanilang ibibigay, bawat salitang kanilang sasabihin at bawat pagpapahinga na kanilang ihahandog. Panginoon, gawin ninyong instrumento ng inyong awa ang mga taong ito upang sa pamamagitan nila ay ipahayag ninyo ang inyong makapangyarihang presensya. Kami rin ay nanalangin para sa mga taong nag-aalaga ng walang bayad, lalo na ang mga pamilya na dumaranas ng matinding kahirapan. Bigyan ninyo sila ng lakas at ng pag-asa na patuloy na maglingkod ng may pag-ibig. Diyos ng aming mga ninuno, kayo ang siyang nangako kay Abraham, na gumabay kay Moises at nagbigay ng tapang kay David na labanan ang higante. Ngayon kami ay humaharap sa aming sariling mga higante, sakit, takot, pagkabahala at kawalang pag-asa. Panginoon, bigyan ninyo kami ng tapang na kailangan upang harapin ang mga ito ng may pananampalataya. Tulad ni David na nagsabi, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako makukulangan. Gayon din kami ay nagtitiwala na kayo ay magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Inyong gabayan ang aming mga hakbang, palakasin ang aming mga tuhod na nanginginig at ituwid ang aming mga kamay na nanghihina. Naway sa inyong kapangyarihan ay magtagumpay kami laban sa lahat ng kalaban ng aming kalusugan at kapakanan. Kami ay naniniwala na kayo ay Diyos na hindi nagbabago at ang inyong mga pagpapala ay patuloy na dumarating sa mga nagtitiwala sa inyo. Jesus na Guro, inyong itinuro sa amin na humingi, hanapin at kumatok at ipinangako ninyo na ang humihigi ay tatanggap, ang humahanap ay makakakita, at sa kumakatok ay bubuksan. Sa araw na ito, kami ay humihingi ng himala ng kagalingan. Kami ay humahanap ng inyong mukha at ng inyong presensya. Kami ay kumakatok sa pintuan ng inyong awa at habag. Panginoon, tuparin ninyo ang inyong pangako sa amin. Buksan ng mga pintuan ng langit at ipaulan sa amin ang inyong mga pagpapala. Kami ay hindi titigil sa pananalangin hanggang sa kami ay marinig ninyo at kami ay pagkalooban ng aming mga hinihiling. Ngunit kahit na sa paghihintay, kami ay magtitiwala sa inyong perpektong panahon, sapagkat alam naming ang inyong mga plano para sa amin ay mga planong pangkabuhayan at hindi pangpapahamak. Amang walang hanggan, kami ay humihingi ng kapatawaran para sa lahat ng aming mga kasalanan na maaaring humahadlang sa pagdating ng inyong pagpapagaling. Alam naming ang kasalanan ay pumipigil sa daloy ng inyong biyaya sa aming mga buhay. Kaya kami ay nagsisisi ng taos-puso at nananalangin na hugasan ninyo kami ng inyong banal na dugo. Alisin ang lahat ng sama ng loob, galit, pagkamuhi at di pagpapatawad na nakabaon sa aming mga puso. Palitan ninyo ang mga ito ng inyong pagmamahal, kapayapaan at kahinahunan. Panginoon, naway maging dalisay ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat na tahakin ng inyong banal na espiritu. Kami ay nananaliksik sa aming mga konsensya at humihingi ng inyong makapangyarihang pagpapagaling hindi lamang sa katawan, kundi higit sa lahat sa kaluluwa. Panginoong Hesukristo, kami ay nagtatapos ng unang bahagi ng dalangin na ito na may lubos na pagtitiwala sa inyong pangako na sinabi, ang mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, magtiwala lamang kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Kami ay tumitiwala, Panginoon. Kami ay nanampalataya kahit na hindi pa namin nakikita ang pagpapagaling. Kami ay nagtitiwala kahit na ang mga sintomas ay nananatili, sapagkat ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan, pagkakatiwalaan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya, Panginoon, tanggapin ninyo ang dalangin ng inyong mga lingkod. Marinig ninyo ang aming mga daing at sigawan. Ipahayag ninyo ang inyong makapangyarihang presensya sa aming mga buhay.
Pagkalin kami, bigyan kami ng bagong buhay at gawing kami ay mga patotoo ng inyong walang hanggang pag-ibig at awa. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, narito na tayo sa pagtatapos ng ating banal na panalangin. Ngunit ang ating paglalakbay sa Espiritu ay hindi nagtatapos dito. Ang panalangin na ito ay isang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At nais kong hilingin sa inyo na tulungan ninyong kumalat ang mensahe ng pag-asa at kagalingan na ito. Maraming tao sa buong mundo ang nag-aalaga ngayong gabi. Maraming puso ang wasak, maraming kaluluwa ang nawawalan ng pag-asa. Kayo ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang makarating sa kanila ang panalangin na ito. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo ng buong puso. Pindutin ang button na like o thumbs up sa video na ito. Ang simpleng kilos na iyan ay nakakatulong upang mas maraming tao ang makakita ng panalangin na ito, mas maraming pamilya ang makarinig ng salita ng pag-asa, at mas maraming buhay ang mababago ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag ninyong pahinain ang kapangyarihan ng pagbabahagi. Ang isang simpleng share ay maaaring magligtas ng buhay, maaaring magbigay ng lakas sa taong handang sumuko na, maaaring magdala ng kagalingan sa taong matagal nang nagdurusa. Ibahagi ninyo ang panalangin na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga grupo sa social media, at sa lahat ng taong ninyo ay alam na nangangailangan ng panalangin. Gawing instrumento ang inyong mga kamay upang ipalaganap ang mga himala ng Diyos. Isipin ninyo habang kayo ay natutulog, may taong magigising at makakarinig ng panalangin na ito at makakatagpo ng Diyos. Habang kayo ay nagpapahinga, may pusong mabibigyan ng kapayapaan dahil sa video na ito. Kaya ipamahagi ninyo ito ng walang pag-aatubili, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay dapat ipamahagi at hindi itago. Nais ko ring anyayahan kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin dito sa seksyon ng mga komento. Sabihin sa amin kung ano ang inyong pinagdarasal para sa kagalingan, para sa pamilya, para sa pinansya, para sa kapayapaan ng isipan. Kami ay magsasama-sama bilang isang pamayanan ng pananampalataya upang idala sa Panginoon ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Huwag kayong mahiya o matakot na magbahagi ng inyong pasanin, sapagkat dito sa channel na ito, tayo ay isang pamilya sa Kristo. Ang bawat komento ay babasahin, ang bawat pangalan ay dadalangin, at ang bawat puso ay aalagaan ng ating mapagmahal na Diyos. Magsama-sama tayong tumayo sa pananampalataya at magtulungan na makarating sa trono ng biyaya. Gusto ko ring hikayatin kayong magsulat ng isang panalangin ng pananampalataya sa mga komento bilang tanda ng inyong pagtitiwala sa Diyos. Maaari ninyong sabihin, Panginoon, sa gabing ito ako ay humihingi ng isang himala o naniniwala ako na ang Diyos ay gumagawa ng mga imposible, o sa pangalan ni Jesus, ako ay tatanggap ng aking kagalingan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa inyo. Ito ay para sa lahat ng makakabasa upang sila ay mahikayat din na maniwala. Ang pananampalataya ay nakakahawa, mga kapatid. Kapag nakita ng iba na kayo ay naniniwala, sila rin ay maniniwala. Kaya hayaan ninyong ang inyong mga salita ay maging kasangkapan ng Diyos upang palakasin ang loob ng iba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito ay aking pinapaanyayahan kayo na gawin ito ngayon. Pindutin ang pulang button na subscribe at i-activate ang notification bell upang kayo ay maabisuhan tuwing may bagong panalangin o mensahe na ino-upload. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang buhay espiritual ay nangangailangan ng patuloy na pagpapakain. Hindi tayo maaaring mabuhay sa isang panalangin lamang o isang sermon lamang. Kailangan natin ng patuloy na koneksyon sa Diyos, at ang channel na ito ay narito upang maglingkod bilang inyong espiritual na tahanan, isang lugar kung saan kayo ay palaging makakatagpo
ng pag-asa, kaginhawahan at kapangyarihan mula sa itaas. Dito sa channel na ito, walang taong mag-iisa. Dito, tayo ay isang pamilya na nagsasama-sama upang sambahin, manalangin at magpuri sa Panginoon. Nais ko ring ipahayag sa inyo na ang channel na ito ay isang kublihan ng panalangin, isang banal na espasyo na nakalaan para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mundo na puno ng ingay, gulo at mga pagkakabagabag, kailangan natin ng isang lugar kung saan tayo ay makakapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Ito ang lugar na iyon tuwing kayo ay nalulungkot, tuwing kayo ay nag-aalala, tuwing kayo ay nangangailangan ng pagpapagaling. Bumalik kayo dito. Panoorin ang mga panalangin, makinig sa mga mensahe, at hayaang ang Espiritu Santo ay gumawa sa inyong mga puso. Ang Diyos ay gumagamit ng mga digital platform na ito upang maabot ang mga taong hindi maabot ng tradisyonal na simbahan. Kayo ay bahagi ng banal na misyon na ito. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay tapat. Siya ay hindi tulad ng tao na nagsasalita ng walang gawa. Ang lahat ng kanyang mga pangako ay oo at amen kay Kristo Jesus. Kung siya ay nangako ng kagalingan, siya ay magpapagaling. Kung siya ay nangako ng bagong buhay, siya ay magbibigay ng bagong buhay. Kung siya ay nagsabi na siya ay kasama natin hanggang sa wakas ng mundo, maniwala na siya ay nandito ngayong gabi. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kahit na ang inyong mga mata ay hindi pa nakakakita ng sagot. Ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa nakikita kundi sa nakatago sa mga pangako ng Diyos. Magtiwala kayo, magpursigi kayo, at huwag kayong titigil sa pananalangin hanggang sa dumating ang inyong himala. Sa mga taong nanood hanggang dulo ng video na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay nakakita ng inyong pananampalataya. Siya ay nakakita ng inyong pagnanais na makakonekta sa Kanya. Siya ay nakinig sa bawat salita ng inyong puso habang tayo ay nananalangin. At ngayong gabi, siya ay gumagawa na. Hindi ninyo pa ito nakikita, hindi pa ninyo nararamdaman. Ngunit sa mundo ng Espiritu, may mga bagay na nangyayari na. Ang mga anghel ay gumagalaw. Ang mga pintuan ay binubuksan. Ang mga sagot ay dumarating. Magtiwala lamang kayo at manatiling matatag sa inyong pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nahuhuli kailanman. Siya ay palaging nakakarating sa tamang oras. Sa pagtatapos, nais kong ipahayag na tayo ay nagtipon at patuloy na magtitipon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa banal na pangalan na ito, tayo ay nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Sa pangalan na ito, tayo ay tumatanggap ng lakas, pag-asa at mga himala. Sa pangalan na ito, ang impyerno ay nayayanig at ang langit ay nagagalak. Mahalin ninyo ang Panginoon ng buong puso. Mahalin ninyo ang inyong kapwa at ipamahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Hanggang sa muli tayong magkita, naway ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ang kanyang mukha ay magniningning sa inyo at ang kanyang kapayapaan ay pumaibabaw sa inyong mga puso. Tayo ay nagtipon at magtitipon pa sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.